Good day, I am James Ligas today where we are here to learn about the experiences of people who went through the earthquake in Bugo City. Our goal is to understand what happened, how it affected the community, and how people responded during the disasters. By hearing real stories, we can better understand the challenges, fears, and lessons from this event. We are also have our reporters from Bugo City, Jankin Maitom, and Giancarlo Lubon. Good day again. We are to interview a volunteer personnel. We have a few questions to ask about their experience in volunteering here in Bugo City. So during the disasters, what did you feel when you saw many people injured? So, pinakauna din no nga sa during din na itong earthquake, nakauna-una din nga gusto di kayo kay ang mga biktima sa linog grabe ka kusog nga ang mga ipaningkamutan sa mga tao kadugig ba nga ano kuulan din sa pangitabo. You decide to help even if you were also scared. So, gusto gina ako matabang nga bisag wala ako yung ma-offer inana. So, akong ma-offer ng get like hindi manpower lang nga kung nga bang konsad ay sa What made you decide to help even if you were also scared? so unang-una kay gusto gina ako matabang kay kanang willing ko ba kay biktima ka batanan nga napadi mas worse din kana ang tabo sa uban nga so akong decide kay mutabang sa Red Cross mo nga ni volunteer ko kay aron ma-offer na ako ang kusog para sa uban. How did you feel when you saw families crying or looking for their loved ones? Dili ra kayo nakuha ang pamilya no kay akong nakita tong pamilya bitud kayo kay sila ta trauma sad wa sila gibawon sa baton nga samot nga sa uban nga guba gitanan nga napay uban nga nawagtangan pag pamilya nga datugan mungkod anang magul-anon lagi kaya sa pangitabo. What did you think about first when you arrived at the disaster area? Una gid kay shock dito nga inato ang damage mga building nga guba ang uban nga collapse wala na gid wa ginabilin lisod kay pagkuan balik ganit sa una mo. Last question, sir. How did you stay calm while helping others? So sa for me sa akong ginahuna kay ug magpadako sa ako ang kakulba wa gyud ko mabuhat. So akong gibuhat lang i-think positive na mutabang ay kaya ramang gid kung kaya nun makaya ramang. This is my follow-up question, sir. What was the most difficult moment for you as a volunteer? So ako aging pinaka-difficult is kanang wa ko'y dako nga ma-offer kundi ang ako arang kaugalingon nga mo help sa ng manpower sa Red Cross nga bisag kana ang tabang lang or mga relief na makuan wala jud napagiuban nga wa pa matabangan nga maura gid akong matabang ang kawaraging kusog. Sir, next question. What made you feel proud while helping? So while nag-volunteer ko kanang naman may mga location nga i-drop me nga sa katong location na yung mga tao niya kanang sa pagtabang ginamo kay makita ginato sa ilahabang nga kanang thankful sila kay na ay nitabang niya sila pong pagpasalamat sa mua nga mga volunteers muna. Yeah. How did you comfort people who were afraid? So una kay kanang
akwara na silang kuanon o kanaang sa ila ganing trauma o na silang kanaang dili lang kayo sila magpada padayonon ang unsay kuan kay na kuan pa man sila nabuhi pa man sila na nga calamity niya napagiguro na siya chance niya padayonon lang ilang pag kanang pag nabuhi motivate lang yun. Next question, sir. What did you learn about yourself during the disaster? So, during ginato nun, na blanco yun kay wala di ko mag-expect na hinato ka kusog. Ang ako araging gilardo mo na hona is anang ipagawas ang pamilya, i-check po ang ubang kuan na biktima sa. What will you remember most from your experience as a volunteer? Sa what moment? What will you remember most from your experience as a volunteer? So, ako ma-remember kay well, nag-help ko kay kanang ang mga tao kay magpasalamat di ganit ako silang murag proud kay sila ba nga ay nitabang na ni-offer sila ha ilahang kanang magpasalamat di sila yan ginawang di malimtan kay inato ilagi akong i-appreciate ang tabang